punta tayo kay CapCut. Gagawa tayo ng dalawang video. Yang isang video na yan, ayan, gagawa tayo ng isa. Kung hari, nag-spray-spray lang tayo. Saka pangalawang video is, nag-acting lang tayo na galing sa usok na naging tao. Yan, nag-acting-acting lang tayo. At pagkatapos po niyan is, hanapin po natin si overlay. Ayan po si overlay, yung pula na yan. Tsaka ang puti na yan is i-press lang po natin yung pakaliwa. At pagkatapos po is hanapin po natin si mask. Ayan, ayan po si mask. Yan, pula na po na yan. At saka, pag lumabas na po yung sa baba na yan, piliin lang po natin yung rectangle. Ayan, lumiit na po yung second clip po natin. Kasi nga, minask po nga natin siya. Yung mask po na yan is itaas po natin yan. Kasi nga, gagawan po nga natin yan ng keyframe. Pindutin lang po natin yung diamond na yan sa itaas. Automatic po yung mapupunta sa ibaba. Ayan, bumaba na po yung diamond. Iisug po natin ang bahagya. Ayan, nagputi na po siya. Yang dilaw na po na yan sa itaas. Yang rectangle is ibaba rin po natin ang bahagya. Usog po tayo ng konti sa ibaba. Ayan, nagpula. Nagpula po yung diamond na yan is igalaw po natin ang bahagya. Pag nagpula ulit, ayan, pwede po natin i-control yung na yan kung mayroon po error. Ayan, ayan, naging buo na nga po siya kasi nga nagawa na nga natin ang keyframe. Oh, malapit na po siya matapos. Oh. Usog ng konti pag nagpula. Sa pula po kasi ako nag-a-adjust kung meron pong error. Usog po tayo ng konti. Pag nagputi na po yan, pwede na pong ipalakihin natin yung dilaw na yan. Hirap din po ako dating gamitin itong keyframe. Ayan, lumabas na po yung pangalawang video natin. Try po natin. Parang nag-spray-spray tayo. Ayan, unti-unti na po siyang lumalabas. Ayan, naging buo na nga po siya. Try po natin kung nakuha na nga po ba natin. Ayan, mukhang nakuha na nga po. Mas po yung yellow na yan. Yang sa ibaba is keyframe. Yung diamond na yan ha. Pagkatapos po niyan is, hindi pa po kasi ito tapos. Merong ini-screen record na ako na usok, ayan, at i-transform po natin yan. Yan po yung resize, ayan pong pula na po na yan. Ang kunin lang po natin yan is green. Yung green lang po talaga, ayan o, yan na yan, ibaba. Pagkatapos po niyan is, eto po yung kalalabasan. At pagkatapos po is, hanapin po natin si overlay. Nasaan na ba yun si overlay? Ay, ayan pula na po na yan. Pag nagputi na po na yan is i-drag po natin yan papakaliwa. Tignan natin kung lalabas ba siya. Ayan, lumabas na po yung screen record natin na usok. Pagkatapos po, hanapin po natin si remove BG. Ayan po si remove BG. Tapos i-chroma key po natin siya. Pag lumabas na po yung bilog na yan, itapat lang po yan sa green na kulay na yan. Hanapin po natin si adjust. Piliin po natin si HSL. Pindutin lang natin yung green na yan. Yung mga lato-lato na yan, ilagay lang natin yan sa 100 para ito po yung kalalabasan niya. Yung sa itaas na yan, no, yan parang usok na siya. Tsaka pinaliit lang po natin yan. Gagawan rin natin yan ng keyframe. Ito yung keyframe mo ulit, oh. Nasa baba na ulit. Usog po natin yan ng bahagya. Kaya yung green na yan is ibaba rin natin. Bawat usog po ng keyframe, iusog rin po natin yan sa itaas pa ibaba. Para po sumabay po siya sa kamay. Yung keyframe po talaga is practice lang po talaga ang paggamit nito ha. Kasi nga medyo po madugo po yung paggamit ng keyframe. Sa akin yung pinakamahirap gamitin kasi yung pag-timing niya po. Try po natin. Ayan. Bukan po natin kung umipek po ba yung ginawa natin ng keyframe. Ayan. Nasabay na po yung usok sa kamay niya. Pagkatapos po dapat pantay po yung linya na yan. Subukan po natin yung nagawa natin, yung na-edit natin. Ayan. O, diba? Pwede na po natin yan i-export. I-export na po natin yan. Hintayin lang po nating mag 100. Then, done. Thank you for watching. Yan lang po.